Good day mga boss! Isa na naman pong hint na lumabas na itong si Japit Aguilar ay malaki ang posibilidad na pakawalan na nga po ito ng Barangay Ginebra San Miguel matapos nga po ang ilang taon at ilang kampyonato na nakuha nito sa Barangay Ginebra San Miguel. Ayon nga sa isang ulat, itong si Japit Aguilar ay hindi na nga po bumabata bagkus nagkakaedad na nga po ito. At sa kanyang gilas tent nga po, tuluyan na nga po siyang nagretiro dahil hindi na nga po kaya ng kanyang katawan. At sa Barangay Ginebra naman po ay limited minutes na lang ang kanyang minutong inilalaro. Kaya po napipilitan lang po si Coach Tim ko na paglaruin ito dahil nga po wala na po silang ibang mga big man na kahalintulad kay Japit Aguilar. Kaya nga po ngayon pa lang bago pa ito magretirong si Japit Aguilar ay naghahanap na nga po ang Barangay Ginebra San Miguel na posible po maging kapalit ni Japit Aguilar. At ngayon pa lang tinitingnan na ang future ng Barangay Ginebra San Miguel. Sino nga ba ang posible na papalit sa papel ni Japit Aguilar? Ayon nga sa isang ulat, malaki ang posibilidad bago pa man magretiro itong si Japit Aguilar ay 80 na nga po ito ng Barangay Ginebra San Miguel doon sa Phoenix Fuel Masters. At isa nga sa mga posible na pamalit kay Japit Aguilar doon sa Phoenix Fuel Masters ay ang big man ng Phoenix Fuel Masters na batang-bata na si Kai Balungay. Nakikita po ng Barangay Ginebra San Miguel ang future ni Kai Balungay sa kanila. Isa po itong 6'7" na big man na merong high flying ability at shot blocking ability na po pwede po na pamalit kay Japit. Kaya aabangan natin kung matutuloy ba ito. Samantala, ito rin si Kate Dato na pag-uusapan nga po na palagi po ito nagkakaroon ng injury. Bagamat marami itong iniindang injury, marami rin sa kanya ang humahangang mga coaches, kaya marami ang nagkaka-interest dito kay Kate Dato. Opo, kahit po meron itong injury, pero kung 100% naman po ito at walang injury ay napakaganda po ng kanyang inilalaro. Lalong-lalo na po napakataas ng field goal percentage nito pagdating sa 3 points. Kaya nga po isa sa mga tinitingnan posibilidad na kupunan na nagkaka-interest dito ay ang Magnolia Pambansang Manok Timplados. Opo, si Coach L.A. Tenorio. Kung makikita nyo po ang lineup ng Magnolia Pambansang Manok Timplados, sino nga ba ang kanilang big man? Russell Escoto, Ian Sanggalang, at wala na nga pong iba. Si Seb Lucero, bata pa po, pero gusto po nila back upan itong si Seb Lucero. At ito po ang nakikita nilang potensyal ni Kate Dato. Ang tanong, ibibigay ba ito ni Coach Yengyao sa Magnolia? Kung meron man magbibigyan, kung ibibigay man rather ito ni Coach Yengyao, syempre yung malaki rin ang potensyal na player at ayaw ni Coach Yengyao yung may edad na. At ang gusto ni Coach Yengyao kung meron future picks, number 1 or first round na po pwedeng pamalit kay Kate Dato ang nakikita ni Coach Yengyao. Malaki ba ang tsansa na itong si Kate Dato mapupunta nga ito sa Magnolia? Yan ang ating pakaabangan. Tingin nyo, komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga po maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na lagi pong sumusuporta sa atin. Ikagawad kat sa kinudukusin ng Hagonoy Bulacan na Anthony Lucky Alon at sa Lucky Alon family, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Ronald Bersubidad, John David Gulapa, Yornel Belches, Yunel Alicante, Ryan Pangilinan, Michael Pangilinan at Michael Rosalado ng Calbayog City, Samar. Pakibisita na rin po ng Hapres PH ko, Paul Goso,
at Bostor na fanpage po ng Facebook para po maging updated kayo palagi sa sports happening. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.